Hello mga ka-offloader, mga ka-earthlings. Ngayon ay May 2, 2026. Hapon na dito sa Qatar. So gawa tayo ng video ng mga power stock, So magandang hapon sa lahat dito sa Middle East. So dati mayroon tayong ginawang power stock review nung last 7 days, So, silipin natin ulit to sila kung ano nang nangyari nitong mga power stock. So, umpisa natin si Sirit. So, meron tayong mga diagrams diyan dati, pero tinanggal lang natin para medyo malinaw lang, So, mga ka-offloader, bago ang lahat, kung bago ka lang sa aking channel, wag naman kalimutan mag-subscribe, pakipindot ng subscribe at saka bell button para notified ka palagi. Libre lang naman ang mangarap yung mag-subscribe sa YouTube, wala namang bayad. So kahit isang subscribe lang naman, so yan. So tara, umpisa tayo. Si Sirit. So si Sirit, mga ka-OFW, mga ka-offloader, mga ka-earthlings, ay nagtitrade sa 3.53 ngayon. So bullish na bullish yung niya. So ano bang ginawa ni Sirit ngayon? Mahataw. Si Sirit ay namimigay to siya ng dividendo 0.056 noong April, 0.049. So lahat ng mga REITs na yan, namimigay yan sila ng mga dividends. 4 na bisis yan. So required yan sila sa batas na mamimigay ng mga dividendo. So compulsory yan sila basta REITs ang sinabi. So forecast is 375 na hit na yan, almost hit na, So real estate, investment trust engaged in the ownership of infrastructure, energy. So, si Sirit ngayon, ang pinorma niya ngayon dito, tinanggal ko lang yung dating mga linya para sa mga baguhan naman, mga matuto paano tayo gumawa ng mga trend line. So, ganyan lang. Kunik-kunik mo lang yung dalawang points. Hindi naman perfecto kailangan. Basta lang makabuo ng pattern, So, channel yung ginawa natin. Ito resistant yan. Ito yung support sa downward trend na pattern. Pero kung titingnan mo sa kabuuan to si Sirit, ay gumawa siya ng bullish plug yan. Yan bullish plug ang ginawa niya, So after dito na gumawa siya ng cap diyan, gumawa yan ng cap. Yan. Tapos yung lalim nito, yan, sukatin mo. So, yun yung target price niya dito. Tinala sa taas, So, yun, mahit dito na tumatama yung So, maraming nag-take profit. Although, si Sirit pa rin is downward naman. Pero, may pwedeng mag-breakout to siya, Kasi plug, bullish plug yan, So, ito, pwede mo tong dalhin dyan. Kumari, yan yung niya, bawasan lang natin kasi masyadong dito lang sa yung nag-umpisa talaga siya kasi nag-console yan siya matagal so dito lang yung niya gawin natin poste. So hiramin natin tong poste, dalhin natin doon sa taas para pag mag-breakout. So target price ni video is 4. Si TradingView naman, ang target price niya ngayon ay almost 4 din, 375. So, diyan tumatama yung natin na 4, So, meron bang news to? So, walang news naman. So, ang nakaganda lang dito kasi renewable or kurintis yan, di ba? Kailangan ng mga tao. So, ang lang ngayon ni Sirit is nasa taas siya. So, pag masdan nyo to si Sirit dahil nasa taas siya, ibig sabihin may posibleng bumaba ulit yan dito sa kanyang trend line kasi nasa resistance siya So bago mo pasukin, pagmasdan mo muna kung talagang mag-breakout ba talaga to siya dito. So kung makita mo naman si Sirit,
ay dito bullish siya na kandila tapos sinundan ng ng Huwebes, sinundan siya ng bullish na kandila din, may volume. So titingnan mo kung ma-breakout niya tong resistant na yan, or medyo mataas yan dito siguro. Yan, may resistant din diyan ito tumatama sa natin na may resistant dito So kung sa sunod na linggo, sa Monday, kung ma-break niya yan diyan, pwedeng dumiretso doon sa taas, pero pwede ding mag-bounce back muna tapos bago siya angat So pag na-breakout na niya itong trend line natin at saka yan, so maganda pumasok na kay Sirit. So pero kung gusto mo ayaw magpahuli, pwede ka rin pumasok. Pero yun lang, kung baka bababa babagsak kasi nasa trend line. So kaya paalala lang po, hindi po ako financial advisor, isa po kong OFW dito sa Middle, sa Qatar, at gumagawa lang ng educational purposes para yung mga kapwa natin OFW matutong mag-invest sa Philippine stock market. So maliban sa nag-invest ka, makatulong ka din sa ating gobyerno na kinukurakot ang pira. So yan, Sirit, huwag mo na isipin yung mga problema sa gobyerno. Ang importante na ikaw mismo OFW, kumita ka maliban sa sahod mo So wag lang tayo puro ipon, bili din tayo, matuto din tayong mag-invest sa Philippine stock market. So next is si SPC Power Corporation. So si San Miguel, kay San Miguel to SPC Power Corporation, namimigay din siya ng dividendo 0.8. So ngayong taon hindi pa siya namimigay, so baka 2 beses siya namimigay, so baka sa June mamimigay na to siya ng dividend. So nakita natin si San Miguel Power nagbumubuo ng cap so ito yung target price natin na 15. Maliban sa cap, meron din siyang ginawang hindi natin gawan ng tawag nito, bullish plug, katulad ni Sirit so may poste din diyan dito, meron ka ring poste dito, ganyan, at pwede mo ring hiramin yung poste niya doon dalhin mo doon sa taas. So pwedeng diyan baka tao yan si San Miguel Power Corporation. So pagmasdan mo din to, pag na-breakout niya yung trend line na yan, pwedeng umangat dito may ginawa siyang maliit din na bullish plug may ginawa din siyang bullish plug maliit dito yan, meron din diyan so pwede niyang yan, kailangang break niya to diyan sa taas na yan para umangat siya. So kailangan niya diyan para umangat si SPC, San Miguel Power Corporation. Ano bang target price? Wala tayong target price, pero itong 15 ang target price natin Wala tayong target price sa broker. Dito lang tayo kay TradingView. Wala din siyang target price. Pero base sa natin, yung cap niya na ipo-form, ito lang muna, dito lang muna tayo 15. Then pag ma-hit yung 15, dito naman tayo sa 22. So sa ngayon, dito lang muna tayo So mga ka-OFW, kung sa sahod ka lang umaasa, hindi ka natutong mag-invest, ay wala ka talagang additional income. Tatagal ka talaga tayo dito sa Middle East. So ako nga 25 years na bago lang natutong mag-invest So si Aboitiz Power naman, ano bang ginawa ni Aboitiz Power? Dito gumawa siya ng letter B. Yan B yung ginawa niya na forma. Yung ginawa niya letter B. So
Pero dito, meron siyang, pwede tayo gawa ng channel. So, gumawa siya ng channel diyan. Yan. Pwede diyan eh. So, gusto natin yung channel na yan. Ganyan. Tapos, kopyahin natin para may mabuo tayong, diyan lang muna sa bottom. Yan, yung bottom natin. So, ang nakaganda kay Aboitiz naman is upward trend siya, no? Upward trend ang direction niya. So, ang ano dito, nandito na siya sa malapit na siya sa resistant. Dito nga, mayroong mga maliliit na resistant din dito eh. Yan, no? Yan, may mga resistant sa linya na yan. So, ibig sabihin, pwedeng pag umangat siya pa dito sa Lunes, yan, pwede mag-resist, pwede mag-bounce back dito, sungkitin niyang demand na yan, bago, tapos pwedeng bumalik sa taas, ganon. Tapos pagdating naman diyan sa dahil may resistant, pwede ding bumaba ulit, Basta pag ganon lang yung niya, pa-upward naman siya na So, target price is 54. So, dito, yan, tumatama dito sa natin, sa trend line. So, baka si Aboitiz magbaba muna, Kasi, pero matagal na rin nagpunso siya dito eh. Kung may news lang sana to, wala tayong news, quarter net income, parang kumikita yata sila eh. Kaya yun ang bullish yan, ng 4 days pataas yun, 4 days. So yan si Aboitiz Power. So next is Isin naman, Isin. Si Isin, mga Ayala to. Ang nakita ko rin dito kay Ayala is gumagawa siya ng cap. So itong cap talaga na pattern, yan effective talaga siya eh. Yan Kung maganon yung presyo, baba, pero pa-curve, papataas. So maaari, yan si Isin ay pwedeng gumanon doon sa taas, balikan niya itong 5. So dalawang araw na siya na mayagpag na umangat, So kailangan niyang i-break tong na yan, yung dito. Yung trace para tuloy-tuloy siya na umakyat. So baka pwedeng gumanon naman yan eh. Yan, tapos pull back konti bago ang akyat ulit, patungo doon. Pero long term ay maganda naman yung forma niya kasi naggawa ng cap nga eh. So habang mura pa, bilhin mo siya, ay makakuha ka rin ng 88%. So 5.5 target price nga ni BDO, 3 si Metro 5 call 4. So 3 na hit na yan eh. Considered hit na yung 3. Tapos si Trading View, target price niya is forecast. Trace din, forecast, pinakamataas. School 4 yung pinakamataas niya, So dito tayo sa 5 dahil nga gagawa or size na lang para diretso sa taas. Gagawa ng cap si Isin. So next, ito yung maganda dahil hawak natin to ngayon. Si Spinic. So si Spinic, siya ngayon, hindi na siya Spinic, MG na siya ang tawag nila ngayon. Kasi si Meralco na siya, under na siya kay Meralco. So kung sabihin mo under kay Meralco, ibig sabihin malayo ang mararating nito, kasi malaki yung pinaka-mother company niya eh. So si Spinic o MG, nagsusupply na siya ngayon ng kuryente. So doon muna sila nagsupply sa Luzon. So si Spinic o MG nagsusupply na siya sa Meralco kasi si Meralco naman yung nag-distribute sa mga bahay-bahay, So si MG ngayon or Spinic ay nag-umpisa ng mag-supply. So ibig sabihin diyan, habang mura pa si Spinic, nasa 1.6 pa, maaari talagang lumipad pa to, dahil yung mga foreigner ay mapansin na nila si Spinic. Isipin mo lang, isipin mo dito, nag-umpisa na yung mag-build up dito. Galing sa dito, meron ng mga bumibili dito.
yan mga kulay green eh, may mga demand na yan eh. So ibig sabihin may mga buyers diyan. So mahataw siya dito eh. Yan oh, bullish na bullish. So dati hawak natin to, hindi natin binitawan. Dus pa to dati hawak natin no. So ano tayo pa tuwing sahod bili-bili ano. So nakakuha, meron na tayong 34,000 na share. O ang ano lang nito si Spinnick, wala pa siyang dividendo na binibigay. So hindi pa siya namimigay ng dividends. Ano lang siya, nag-split lang siya ano. Yung 1,000 share mo naging 1,051. Kaya kung makita mo dito sa ano ko, may butal eh 34,374. So dahil yan dito sa split na binibigay nila. Pag ganyang split maganda yan. So dumami yung share mo. So, ngayon ay nasa 1.6, although kumikita na tayo nito ng konti kasi 1.52 naman tayo. So, mayroong mga 2,000 pesos siguro diyan na kinita. Pero hindi pa rin natin ibenta kasi gusto natin maabot siya doon sa taas. So, kung maabot naman niya yung ano, may 40% tayo na kinita ano. So, baka diyan pag maabot ng 2, pwede na natin magbenta tapos bili ulit para lumaki ang ating puhunan or depende. Pero kasi sayang eh pag katulad niyan oh. Dito ka nakabili ano, umakyat siya tapos ayaw mo binta. So bumaba siya dito. Sayang yung nawala mo dito eh. Tapos samantalang pag bininta mo dito, pagdating dito sa baba, pwede mo siya bilhin ano. So sayang din yan eh. Kung dito ka nakabili kasi 32% na rin yan, malaki-laki na rin yan. So tayo kung kung mag-dose yan dito sa presyo natin, kung mag-dose mayroon ng 27. So pwede na siguro natin yang ano at pag talagang mag-action siya na mag-down. Kasi sunod-sunod ng angat eh, hindi pwedeng hindi to siya mag-down eh. Baka take profit yung mga foreigner tapos bili ulit. Ganoon naman yung ginagawa nila eh. Pag kumita na binibinta ano. So tayo, pwede tayong sumabay doon sa pag-trading ginagawa. So yan si Spinnick. Next is Meralco. So si Meralco, tatay ni Spinnick. Target price natin is 720, 622, 691. So 720. So ang ano ni Meralco is upward trend talaga siya. Tumatakbo siya pataas. Ano? So meron siyang ginawang pwedeng ganyan eh. Pwedeng ganyan na trend line natin kasi nag-resist ka marami siyang nag-resist dito eh, so diyan lang muna yung trend line natin tapos dito sa baba, so channel ano. So kung lapitan mo si Meralco, nag-resist na talaga siya dito sa baba, sa ano na yan, resistant. So maaring pwedeng bumaba pa to si Meralco, pero dapat kailangan mag-support itong dito ano para hindi siya mahulog dito kasi baka pwedeng kunin niya diyan eh. So pwedeng gumanon yan siya sa Lunes or pwede ding bumalik agad, dumiretso naman doon sa taas kasi dahil lang ano to Thursday, so maraming nagbintahan, nag-take profit muna kasi long term medyo mahaba bakasyon eh, 3 days na walang trading ano. So kiramdaman natin. Pero target price natin is 720 kay Meralco. So, yan naman ang ating mga power stock. So, huwag kalimutan po mag-subscribe at para lumago ang ating channel. Kaya hanggang dito lang po. Maraming salamat sa pagpapanood. Sa ulitin, gawa pa ulit. Araw-araw tayong gumawa ng videos para naman makatulong tayo sa matutong mag-stock. Adios mi amigos, mi amigas, babus!